why women are vulnerable in our society. So I guess it came from the patriarchal society wherein women are deemed viewed as vulnerable, weak, emotional, and men as highly domineering individuals. So what are the greatest challenge that this group or we as women are facing? Well, I would say violence. Let's talk about harassment. Let's talk about crime against women like rape, pornography. So since we are viewed as, some viewed as a weak group in the society, then they could think that we could easily be harassed or taken advantage of. So those are the things that, you know, greatly affects our existence. More vulnerable because of their weak personality than man. Na the tendency of man is to overpower the women because of strength, and more emotionally, women are very emotional. They easily get lured if the men give their, like example, yung nagaano na siya, yung inaamo-amo ka niya, di ba? Ang tendency mag-give in ang women because dahil nga, syempre, because emotionally nga na ano tayo, weak tayo, ang tendency natin is to give in with man. Kaya mas vulnerable tayo sa mga ganyan. Minimum ano, na sa 24 hours mga 3, pero minimum yun. Physical abuse, kadalasan physical, emotional, yung under ng 926, RA 926. Isa din po, rape. Most report ng mga women and girls for the violence is like rape victims ng mga bata, usually high school, because we have one school like Tenejeros Elementary School na hinahandle, na almost mga 3 to 5 girls get their allowances through having sex with men, na ginagawa nila at the back of the cemetery. They have a certain place there na parang meeting place nila, just for 100 pesos, 50 pesos to 100 pesos lang ang binabayad sa kanila. 50 to 100. Yes, So parang it's a 50 to sort 100. of It's like baon lang. prostitution. Yeah, it's prostitution. And like yung iba naman, yung mga ina-abuse ng mismong parents nila, like father, they're being raped by their father. Yun ang magiging cases namin. Or their brothers, cousins, yung mga kasama dun sa house. That is usually the case. Na mismo dun sa bahay ng mga, and usually that's girls. Usually po, yung mga na-abuse na to, ano po yung background nila? Usually, they are because of poverty na rin eh. Kasi, like yung iba, yun nga, because of the weaker side of women, yung mga asawa ng mga lalaki na nare-rape, kahit na alam ng mga nanay nila na nire-rape sila. Dahil nga weak sila, hindi nila maano yun, hindi nila ma-correct yun.
So, unang-una, pag nag-complain po siya dito ng walk-in siya o siya lang ba, bali, ang unang remedy, kailangan mo na siyang maimbestigahan, ano ba yung pangyayari, ano na bang mga opisina ang lilapitan niya doon sa reklamo niya. The moment po na nagsabi siya na mayroon na po siyang linapit na kaso sa barangay at ang gusto niya po ay protection order, barangay protection order, dinadirect na po namin yun sa barangay at tinatawagan namin yung barangay para doon sa protection order. But definitely, we encourage itong mga abused women na magsampa po ng reklamo, formal na reklamo. Pero po nandun pa rin po yung kultura o ugali po ng mga kababaihan na pagbibigyan mo na nila, either asawa man nila ito, kalipin, basta boyfriend, karelasyon, ano man. So meron silang binibigay pang leeway. First offense, sige, pwede po bang alamin ko po muna kung ano dapat kong gawin pag ako po ay sinakta na. So, minsan, nakakapag lang pag black and blue na, halos mamatay na. Pero nga, later on, pag mawawala na yung sakit, tsaka galit, nagpo-forgive talaga eh. So, kalimitan, hindi talaga agad nagpo-pursue yung case. Pero marami naman po kaming na talaga nagpo-pursue. Pero later on, nalalaman na lang namin sa fiscal or sa court, nagkakaayos din. Pero definitely, the 9262, wala talaga siyang settlement, di ba po? Opo. So, hindi talaga namin po yun ini-encourage na But of course, mayroong mga pagkakataon na sila na yung humihingi ngayon ng parang pwede po mag-desist muna kami sa pagrereklamo kasi nga ganito, naawa ako sa mga anak ko. So, marami silang considerations, maraming factors na So, yan po yung mga bagay na inaano namin. So, tapos po, isa pa po sa mga na pag-assist namin sa kanila, kung alam naman po namin na physically abuse siya, automatically po, talagang kailangan niyang magpa-medical exam. Pag kailangan po ng mga psychological intervention, since po kami sa PNP ay we are lacking of psychologist or any practitioner para po doon sa kanilang hinihiling, ini-endorse po namin sila sa mga agency na mayroon, katulad po ng DSWD o kaya sa PGH, General Hospital. So, yun po yung mga intervention. Tapos, minsan po, kung wala silang lawyer, gusto nilang mag-pursue ng case, ang DSWD po minsan, meron po silang ino-offer na ganong mga assistance. O kaya, merong mga, yung Integrated Bar of the Philippines, meron din po silang ino-offer noon. Basta, through liaising lang po, tsaka coordination sa kanila, kasi i-endorse mo lang po yung case. Yeah, usually we talk to the family. No? And after that, we go to the barangay. Kasi yun ang first hindi naman pwede ka kagad magpunta sa barangay muna. And then, ilalag yun ng barangay dun sa nila, sa book nila. And then, from then on, dahil wala silang women's desk doon, kasi hindi kami nagko-question dun sa mga lalaki ang magko-question we bring them to the women's desk. Kasi ang women's desk, at least, hindi sila mahihiya pagka babaeng pulis ang nagtatanong. Hindi kagaya ng pagkalalaki. Kasi parang pagkalalaki parang nakakabastos. Diba? Hindi kagaya ng women. Medyo mas lighter ang dating sa kanila. Tsaka talagang nagsasabi sila pagka women's desk. Pero first muna sa barangay kasi para mailag lang sa Love. And then we bring them to them. Ngayon, doon na decide if they want to pursue. Kasi pag ayaw talaga, hindi namin mapipilit eh. Hindi namin sila mapipilit. Kanya lang, binibigyan namin sila ng lawyer, yung lawyer ng PAW, yun, binibigyan namin sila ng lawyer para tumulong sa kanila. If ever na gusto nilang i-pursue yung case nila.